May isang panahon na ibinukod sila sa kasaysayan. Ang sementeryo ng Culion ay naging bahagi ng napakalaking kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga himlayang ito ay ang saksi sa nakakapangilabot na nakaraan at kasaysayan ng nag-iisang isla na ibinukod sa Pilipinas, ang bayan ng Culion at ang kanilang sementeryo. Ilang buwan na rin ang nakakaraan nang naitampok natin ito sa ating YouTube channel. Ang aking pagbisita sa isang isla na naging isolated o ibinukod sa ating bansa. Sila ay nagkaroon ng sariling republika dahil nga sa isang napakalala o nakakapangilabot na sakit, ang leprosy. Sa kabila nito ay hindi nagapi ang mga tao dito, kundi lumaban at napagtagumpayan sa tulong na rin ng mga dalubhasa at ang mga tao na nagtulong-tulong na magsikap upang maibangon muli ang bayang ito. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었었나 봐. So ito na po yung sementeryo ng Culion, mga master. Aakyatin na po natin. Ito po yung sementeryo na naging saksi po nung kapanahunan pa po ng mga Amerikano syempre. At dito inilibing po ang karamihan na namatay po sa sakit po na leprosy, mga master. Kaya mapapansin niyo yung mga style po ng sementeryo, although luma na sila pero napinturahan po, napaganda po sila. Oo, pero yung iba syempre hindi na natin maikot dahil sobrang layo. Galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang mga patay o ang mga biktima nga ng sakit na leprosy, dahil itong isla ng Culion ay dito dinala ang mga tao na nagkaroon nga ng sakit na ketong. Yan, may mga Amerikano nakalibing. (1936) yan. So mga master, akala ko po noon, kasi diba ang COVID sinusunog sila, kinikrimig ngayon. Itong sa leprosy wala naman daw pong sinunog pala na inilibing dito. So pangkaraniwang libing, at makikita nyo po yung mga style ng mga libingan dito na parang panahon pa nga ng Amerikano, kasi kaya po yung mga ganyang style talaga is yan po yung magsisilbing palatandaan o sign na talagang nung early 1900s mahigit ay nasakop nga ito, na yung ibang mga doktor dito na nakalibing, yung ibang mga parang ito yung pinaka nagkaroon ng sariling republika. Oo, kaya makikita natin. At wala ako masyadong energy dahil mainit dito at kakakain ko lang mga master. So tignan natin yung mga part na yun, yung matataas na yun. Tapos magpapalipad tayo saglit ng drone, mga master. Ayan o. Here is the voice of Culion. Sino kaya ito, guys? Buti napipinturahan nila ito, no? Kahit luma na. Nailibing po rito si noong 1974 si Placido Alcantara, at may nilibing naman dito na Diosdado Bucong. Mapapansin nga nakakaiba ang mga estilo ng sementeryo dito, dahil ito nga ay panahon pa ng mga Amerikano. Napakarami ding inilibing dito na namatay sanhi ng kakulangan sa pagkain o sa supply ng mga gamot sa ketong o sa leprosy. At mainit pa, para makita nyo po yung kabuuan po ng sementeryo. Mamaya-maya lamang ay magpapalipad tayo ng drone upang makita nyo ang buong laki
o ang itsura ng sementeryo ng Kulyon. So nakikita po ninyo dyan na sobrang lawak po pala. Oo. Ng pinaka-sementeryo nitong ano. Isa ito sa lumang sementeryo dito. Actually, mga master, alam nyo po ba na ang sementeryong ito ay ibinukod ng panahon pa po ng early 1900s dahil nga po sa sakit na leprosy. Ngayon, hindi po pwedeng ilibing dito ang walang leprosy noong time po na yon. At pero sa panahon po natin ngayon, syempre, kahit sino po ngayon dito na basta dito ka nakatira sa Kulyon ay pwede naman na pong ilibing dito ang kahit sino dahil wala na nga pong leprosy sa isla na ito. Imagine mga master, ibinubukod yung sementeryo nila. Kasi parang hindi pa yata masyadong uso yung cremate before. Alam din siya sa treasure hunting na nagtatanong, sir, meron pa ba dito mga sementeryo na panahon ng Amerikano? Oo, na kasi balita ko dito marami ng inilibing na Amerikano. Inilibing na mga Amerikano. Alam nila yan, may nahuhukay. Merong mga ninakawan din. Oo, may mga ninanakaw kasi. Lalo dati dito separated sila, kumbaga yung gold nila, yung silver nila dito lang din, sa kanila lang din, kaya maraming ninakaw. Lalo na pag paano na po protektahan to ngayon? Sino nagbabantay para maiwasan na yung mga pagnanakaw na ganun? Ngayon local government lang, barangay. Ganun lang. Naku po, open pa rin pala ito. May mga puntod na butas. May mga basag. Hirap niya, no, mga master, kasi hindi na bago sa atin na talagang mga sementeryo pag nalaman nilang may mga Amerikanong nakalibing, yun, ninanakawan nga, binubutas, at karamihan daw dito ganun ang nangyari. Tinatayang 300 din mahigit o bukod pa ang mga nakatala na inilibing dito nung panahon pa ng mga Amerikano, nung panahon nga ng ketong o ng leprosy. At dahil nga binukod nga ang isla ng Kulyon, maging ang kanilang sementeryo ay nakabukod din ang mga may leprosy dito, para na rin sa pag-iingat at sa pagkalat ng nakakahawang sakit. Spanish yung nakalibing dyan. Ayan, DOM. Manso Sarse. Ito naman guys, so parang may ang cute, parang may terrace sa ibabaw. Ganda na po mga sculptures dito. Tingnan nyo itong mga master, mga nakadikit pa yung mga shells, mga style dito sa isang nicho na ito. Kapansin-pansin na pinagbubutas nga ang mga nichong ito at nilagyan na lamang ng mga bato. Pansin ko lang, no, patong-patong na may mga design na ano. Hindi kaya ito yung dito yung gamit? Pwede. No? Pwedeng ganun. Nandito yung gamit, tapos yung tao dito sa baba. Oo. Yung kanyang mga ano, kasi patong-patong karamihan eh. Kaya siguro ayun nga, tinitibag nga ng iba para makuha yung sinasabing may makukuha raw ng mga kayamanan or what. So mga master, tara na, punta na tayo dun sa isla. Oo, na malapit lang dito mismo. Sakop pa siya ng Kulyon Island, di ba, sir? Ito gaaran naman ito. Napakarami nga raw nagka-interes sa sementeryong ito, at ito daw ay minsan kahit gabi nakakarinig sila ng mga nagpupukpok. At nung time nga na yun na hindi nila inisip na nanakawan ang mga nicho dito. Sana ay wala nang magtangka pa na sirain ang kasaysayang ito, dahil napakahalaga nila para sa akin, dahil sila ang nagsisilbing bakas ng kasaysayan na dapat nating mapangalagaan at mabantayan, lalo na sa mga tulisan, dahil napakalaking papel ang kanilang ginampanan para sa atin. Kahit sila ay napakatagal nang wala, panahon ang nagdikta ng bagong umaga para sa kanila.
Fake naman ito, no? Ganito yung possible na mangyari? Ano siya? Performance siya. Oo. Sculpture. Sculpture lang siya mga master, hindi po siya real ha. Baka sabihin ng iba. Hindi siya mummified. Oo, hindi siya mummified. So, ito mga master, kung makikita niyo na ito, yan, yung kanyang itsura. Tapos meron dito mga ginamit nila. Matagal na yan. Ganito para talaga mga master, itsura ng mga pasyente ng may, para siyang nagmumukhang, nagmimistulang, talagang buhay yan, ang kaya na yun. Para siyang, zombie na, hindi totoo po, real talk po, kasi syempre mga Gen Z makakapanood na din ito ngayon. Ayun po yung ginagamit natin, ngayon yung zombie. Di ba dati Living Dead or ano? Patay sila dahil naputol yung supply ng pagkain sa kanang gamot. So kanya-kanya na ang survival. Ginalang din tayo ng mga hapon at takot din sila pumunta dito. Kaya hindi rin tayo ginawa. Kailangan naman. Ito po yung pinaka, ano po ito? Tomb, yan yung pinaka-tombstone nila. Tombstone. So number lang siya. Ay, number lang. So yan yung nasa logbook door. Kung yung number mo doon, nakikita yun. Ah, yung kanina, oo.